Moreno Dumagoso o mas kilala bilang si Isko Moreno ay pinanganak noong October 24, 1974. Lumaki si Isko sa Tondo, Manila. Ang kanyang tatay ay nagtatrabaho bilang stevedore sa Manila North Harbor. Ang stevedore siya yung naglo-load at unload ng mga cargo sa pier. Ang nanay naman niya ay nag-aasikaso sa mga pangangailangan nila. Nung 10 taon si Isko ay na-realize niya na mahirap sila kasi noong panahon yun wala silang Atari, wala silang Game & Watch. At yung mga kapitbahay niya noong panahon yun ay may Betamax na. Hindi naging madali ang buhay nila kasi hindi lagi may trabaho ang kanyang tatay. Para may makain, nangongolekta siya ng pagpag o yung tira-tirang pagkain. At minsan ay binibenta niya ito sa mga kapitbahay para kumita. Habang lumalaki si Isko ay natututo na siyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng dyaryo at bote. Kaso medyo delikadong araw ito dahil ang mga kasabayan niya sa pangangalakal ay mga rugby boy na madalas laman ng away sa kalsada. Kaya hanggat maaari ay iniwasan niya ang mga ito. Iniisip niya na pag nasangkot siya sa mga ganitong gulo problema ay malabong makamit niya ang pangarap niya sa pamilya niya. Kaya tinapos niya ang high school. Noong January 1993, sa isang lamay sa kapitbahay ay nakita siya ng isang talent manager at producer na si Wawi Rojas. Kaya binigyan siya ng opportunity na humarap sa camera. Ang unang acting gig ni Isko sa television ay sa isang teen drama anthology sa RPN9 na pinamagatang Young Love, Sweet Love. Pinalabas noong 1987 hanggang 1993. Ang host nito ay si Kuya Germs. Alam niyo ba kung ano ang role niya dito? Sa isang baguhan na Isko Moreno, ang unang role niya ay magpindot ng doorbell. Oo, tamang narinig niyo, magpindot ng doorbell. Ang call time para sa shoot ay 9 o'clock ng umaga. Pero ang shoot ng kanyang scene ay 7 oras panlilipas. Pero kahit ganun kahabang kanyang paghintay, okay lang sa kanya kasi malamig naman daw kasi air condition eh. Tapos libre pa pagkain at wala namang gagawin. Nakuha niya ang first paycheck niya na 1,500 pesos. Sapat na raw para makabili ng pares ng brief at pagkain sa pamilya. Kalaunan, dahil sa gandang lalaki na taglay ni Isko ay maraming nagbukas ng pinto ng oportunidad sa kanya. Inalok siyang mag-audition sa pang-7 batch ng isang popular variety show na That's Entertainment. Nakapasok nga siya at ang kanyang pangalan ay nakilala sa industriya ng showbiz. Marami siyang nagawang mga movie at na-enjoy niya ang kita sa mga proyektong dumarating sa kanya. Dahil nais niya lalong ma-improve ang kanyang sarili at sumubok ng ibang bagay, ay nilisan niya ang mundo ng showbiz at tinahak ang landas ng politika. Si Isko ay unang tumakbo sa posisyon bilang councilor noong 1998. Hindi naging madali ang pagpasok ng batang Tondo sa politika dahil umani siya ng pang-aalipusta sa mga tao dahil ito'y high school graduate lang daw at artista lang. Ginamit niyang sandata laban sa mga bashers niya ang kanyang mga karanasan at pinagdaanan na oo, mahirap lang siya, oo, high school graduate lang siya, pero siya ay nagmula rin sa hirap tulad nila. Sabi niya sa mga tao nung kampanya, walang sinuman ang makakapagsabi dito na alam nila ang pakiramdam nyo kapag kumakalam ang sikmura nyo. Ako, alam ko yon, sabi ni Isko. Nanalo nga siya sa eleksyon. 23 years old siya noong panahon yon at nagsilbi bilang councilor ng Maynila sa 3 termino. Nung siya'y naging councilor, bumalik siya sa pag-aaral. Gusto niya matuto at patunayan sa mga bashers niya na mali sila. Sa tulong at suporta ng dating Vice Mayor na si Danny Lacuña, ay tinapos niya ang Institution Special Programs on Legislation sa University of the Philippines. Pero hindi lang dito natapos yon. Si
si Isko ay nag-enroll ng Leadership and Governance course sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University at sa said Business School sa University of Oxford. Dahil sa edukasyong meron si Isko, siya ay naging Vice Mayor ng Maynila. Una under ni Alfredo Lim at naging under din ni Erap Estrada. Naging Vice Mayor siya sa tatlong magkakasunod na termino. Tumakbo siyang senador noong 2016 pero natalo siya. May nagtanong sa kanyang reporter kung nangangarap ba siyang na maging presidente ng Pilipinas balang araw. Sagot ni Isko, gusto ko pong maging president. Kung paano po makakarating doon, hindi ko alam. Noong July 2017, inappoint siya ni President Rodrigo Duterte bilang chairman of the board ng North Luzon Railways Corporation o NERTRAIL at nag-resign noong October 2017. Noong May 2018 naman ay inappoint uli siya ni President Duterte bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Noong October 11, 2018 ay opisyal siyang nag-resign para tumakbo ng pagka-mayor sa Maynila sa nagdaang 2019 election. Si Isko ay nanalo at opisyal na prinoklama bilang mayor ng Maynila. Landslide ang panalo nito sa katunggaling si Joseph Erap Estrada sa halos 150,000 votes. Sa ilang buwan pa lang niya sa panunungkulan bilang mayor ay sobrang dami na itong ginawa at maraming tao ang humanga dito, lalo na sa ginawa niyang paglilinis sa lungsod. Sa ipinakitang gilas ni Manila Mayor Isko ay maraming senador ang humanga sa kanya. Walang sinanto si Isko sa pagwasak ng mga illegal sa lungsod. At ang higit na ikinatuwa ng lahat ay nang tanggihan nito ang tumataginting na 5 milyong pisong suhol kada araw ng sindikato. Sa pagharibas ni Isko, maraming nagutom na illegal vendors at gambling operators. Apektado rin ang mga tong collectors ng MPD at mga buhaya sa City Hall. Subalit wala silang magagawa dahil ito ang pangako ni Isko sa mga bumoto sa kanya. Lilinisin niya sa kabulukan ang Maynila. Si Isko mismo ang nanguna sa pag-iba ng illegal structures sa Divisoria, Quiapo at Blumentritt. Sa isang iglap, naging maayos at maganda ang lugar. Nawala ang amoy dahil sa pagiging burara ng vendors. Ipinawasak din niya ang barracks ng fire volunteers sa Binondo. Pinahatak ang mga fire trucks. Walang nagawa ang fire volunteers subalit nang maalis ang barracks at fire trucks, naging maayos na ang daloy ng trapiko. Malaking bagay ito sa mga negosyante at maging sa mga mamimili dahil mapapabilis ang kanilang transaksyon at pag-angkat ng mga kalakal. Malaking bagay rin ito sa turismo. Dadagsa ang mga turista dahil ang Maynila ay maraming historical sites. Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, sa ipinakitang sipag ni Isko, darami ang mga turista at malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng Maynila at maging sa buong bansa. Francisco Moreno Dumagoso o mas kilala bilang si Isko Moreno ay pinanganak noong October 24, 1974. Lumaki si Isko sa Tondo, Manila. Ang kanyang tatay ay nagtatrabaho bilang stevedore sa Manila North Harbor. Ang stevedore siya yung naglo-load at unload ng mga cargo sa pier. Ang nanay naman niya ay nag-aasikaso sa mga pangangailangan nila. Nung 10 taon si Isko ay na-realize niya na mahirap sila kasi noong panahon yun wala silang Atari, wala silang Game & Watch. At yung mga kapitbahay niya noong panahon yun ay may Betamax na. Hindi naging madali ang buhay nila kasi hindi lagi may trabaho ang kanyang tatay. Para may makain, nangongolekta siya ng pagpag o yung tira-tirang pagkain. At minsan ay binibenta niya ito sa mga kapitbahay para kumita.
Habang lumalaki si Isko ay natututo na siyang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng dyaryo at bote. Kaso medyo delikadong araw ito dahil ang mga kasabayan niya sa pangangalakal ay mga rugby boy na madalas laman ng away sa kalsada. Kaya hanggat maaari ay iniwasan niya ang mga ito. Iniisip niya na pag nasangkot siya sa mga ganitong gulo problema ay malabong makamit niya ang pangarap niya sa pamilya niya. Kaya tinapos niya ang high school. Noong January 1993, sa isang lamay sa kapitbahay ay nakita siya ng isang talent manager at producer na si Wawi Rojas. Kaya binigyan siya ng opportunity na humarap sa camera. Ang unang acting gig ni Isko sa television ay sa isang teen drama anthology sa RPN 9 na pinamagatang Young Love, Sweet Love. Pinalabas noong 1987 hanggang 1993. Ang host nito ay si Kuya Germs. Alam niyo ba kung ano ang role niya dito? Sa isang baguhan na Isko Moreno, ang unang role niya ay magpindot ng doorbell. Oo, tamang narinig niyo, magpindot ng doorbell. Ang call time para sa shoot ay 9 o'clock ng umaga, pero ang shoot ng kanyang scene ay 7 oras panlilipas. Pero kahit ganun kahabang kanyang paghihintay, okay lang sa kanya kasi malamig naman daw kasi air condition Tapos libre pa pagkain at wala namang gagawin. Nakuha niya ang first paycheck niya na 1,500 pesos. Sapat na raw para makabili ng pares ng brief at pagkain sa pamilya. Kalaunan, dahil sa gandang lalaki na taglay ni Isko ay maraming nagbukas ng pinto ng oportunidad sa kanya. Inalok siyang mag-audition sa pang-7 batch ng isang popular variety show na That's Entertainment. Nakapasok nga siya at ang kanyang pangalan ay nakilala sa industriya ng showbiz. Marami siyang nagawang mga movie at na-enjoy niya ang kita sa mga proyektong dumarating sa kanya. Dahil nais niya lalong ma-improve ang kanyang sarili at sumubok ng ibang bagay, ay nilisan niya ang mundo ng showbiz at tinahak ang landas ng politika. Si Isko ay unang tumakbo sa posisyon bilang councilor noong 1998. Hindi naging madali ang pagpasok ng batang tondo sa politika dahil umani siya ng pang-aalipusta sa mga tao dahil ito'y high school graduate lang daw at artista lang. Ginamit niyang sandata laban sa mga bashers niya ang kanyang mga karanasan at pinagdaanan na oo, mahirap lang siya. Oo, high school graduate lang siya. Pero siya ay nagmula rin sa hirap tulad nila. Sabi niya sa mga tao noong kampanya, walang sinuman ang makakapagsabi dito na alam nila ang pakiramdam nyo kapag kumakalam ang sikmura nyo. Ako, alam ko yon, sabi ni Isko. Nanalo nga siya sa eleksyon. 23 years old siya noong panahon yon at nagsilbi bilang councilor ng Maynila sa 3 termino. Noong siya'y naging councilor, bumalik siya sa pag-aaral. Gusto niya matuto at patunayan sa mga bashers niya na mali sila. Sa tulong at suporta ng dating Vice Mayor na si Danny Lacuña, ay tinapos niya ang Institution Special Programs on Legislation sa University of the Philippines. Pero hindi lang dito natapos yon. Si Isko ay nag-enroll ng Leadership and Governance course sa John F. Kennedy School of Government sa Harvard University at sa SED Business School sa University of Oxford. Dahil sa edukasyong meron si Isko, siya ay naging Vice Mayor ng Maynila. Una under ni Alfredo Lim at naging under din ni Erap Estrada. Naging Vice Mayor siya sa 3 magkakasunod na termino. Tumakbo siyang senador noong 2016 pero natalo siya. May nagtanong sa kanyang reporter kung nangangarap ba siyang na maging presidente ng Pilipinas balang araw. Sagot ni Isko, gusto ko pong maging president. Kung paano po makakarating doon, hindi ko alam. Noong July 2017,
Inappoint siya ni President Rodrigo Duterte bilang chairman of the board ng North Luzon Railways Corporation o NERTRAIL at nag-resign noong October 2017. Noong May 2018 naman ay inappoint uli siya ni President Duterte bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Noong October 11, 2018 ay opisyal siyang nag-resign para tumakbo ng pagka-mayor sa Maynila sa nagdaang 2019 election. Si Isko ay nanalo at opisyal na prinoklama bilang mayor ng Maynila. Landslide ang panalo nito sa katunggaling si Joseph Erap Estrada sa halos 150,000 votes. Sa ilang buwan pa lang niya sa panunungkulan bilang mayor ay sobrang dami na itong ginawa at maraming tao ang humanga dito, lalo na sa ginawa niyang paglilinis sa lungsod. Sa ipinakitang gilas ni Manila Mayor Isko ay maraming senador ang humanga sa kanya. Walang sinanto si Isko sa pagwasak ng mga illegal sa lungsod. At ang higit na ikinatuwa ng lahat ay nang tanggihan nito ang tumataginting na 5 milyong pisong suhol kada araw ng sindikato. Sa pagharibas ni Isko, maraming nagutom na illegal vendors at gambling operators. Apektado rin ang mga tong collectors ng MPD at mga buhaya sa City Hall. Subalit wala silang magagawa dahil ito ang pangako ni Isko sa mga bumoto sa kanya. Lilinisin niya sa kabulukan ang Maynila. Si Isko mismo ang nanguna sa pag-iba ng illegal structures sa Divisoria, Quiapo at Blumentritt. Sa isang iglap, naging maayos at maganda ang lugar. Nawala ang amoy dahil sa pagiging burara ng vendors. Ipinawasak din niya ang barracks ng fire volunteers sa Binondo. Pinahatak ang mga fire trucks. Walang nagawa ang fire volunteers, subalit nang maalis ang barracks at fire trucks, naging maayos na ang daloy ng trapiko. Malaking bagay ito sa mga negosyante at maging sa mga mamimili dahil mapapabilis ang kanilang transaksyon at pag-angkat ng mga kalakal. Malaking bagay rin ito sa turismo. Dadagsa ang mga turista dahil ang Maynila ay maraming historical sites. Ayon kay Tourism Secretary Berna Romulo Puyat, sa ipinakitang sipag ni Isko, darami ang mga turista at malaki ang may tutulong nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng Maynila at maging sa buong bansa.